Ang tanong, sa lahat ng mga classes na diniscuss ko sa inyo, if mag-i-implement ako ng network o kayo ng network, anong class ang gagamitin natin? Kaya ano ba ang kailangan nating i-consider kapag tayo pumipili ng class of IP addresses na gagamitin natin sa network natin? Kaya ano ba kailangan nating consider? Kaya may kinalaman yan sa number of IP addresses na kailangan mo. Dito kasi, bawat isang class A, Class B, Class C, may specific number of IP addresses na magagawa kay bawat isang class na yan. Ang tanong, ilan? May formula kasi tayo to get the number of IP addresses kay bawat isang class. At ito yon. Okay? Ang formula natin to get the number of IP addresses, yan ay equal sa 2 raised to the number of zeros remaining in your subnet mask minus 2. Okay? Ang tanong muna, bakit may minus 2 doon? Minus 2 kasi, bawal gamitin yung network and broadcast address. Kaya binabawas na natin yan. Ang tanong, ma'am, ano naman yung ibig mong sabihin dyan sa number of zeros remaining dyan sa subnet mask mo? Geto na lang muna tingnan. Kasi diba sabi ko nga sa class A, since si class A siya ay unang letter ng alphabet, diba? Siya ay merong isang pirasong network octet. Diba? Isang pirasong network octet, 3 pirasong host octet. Kaya anong meron dyan? Diba, sa subnet mask, kapag yung network octet, kagaya nito, itong unang octet ay network octet, ibig sabihin, lahat ng mga bits dyan, network bits. Tama? So, sa subnet mask, ang gagawin mo, ituturo mo lahat yun. So, meron tayong 8 1. Okay? Sa lahat ng H, sa lahat ng H, walang network bits dyan. Kasi lalagyanan niya ng number ng bahay, di ba? Lalagyanan niya ng host address. Okay? So technically sa subnet mask, ang bawat isang H, since wala tayong arrow, puro 0 yan. Tama? So ibig sabihin, okay, eto tayo, bumabagsak ako dito sa number of zeros remaining in subnet mask. Ibig sabihin, sa bawat isang host octet, meron tayong 8 pirasong 0. Di ba? Etong host octet na to, meron akong 8 piraso ng 0. Itong host octet na to, 8 piraso ng 0. Okay? Itong network octet na to, meron akong 8 piraso ng 1. Kuha. Okay? So, kailangan mong bilangin kung ilang pirasong 0 ba yung natitira dyan sa subnet mask. So, sa class A, sa case ng class A, since meron tayong 3 host octet, sa bawat isang host octet, meron tayong 8 piraso ng 0. So, ang class A meron siyang 2 raised to 24. Okay, na 0. 2 raised to 24 minus 2. Okay, para makuha natin yung number of IP addresses. Ang tanong, ilan nga yun? Okay, labas ko na yung calculate ko ha. Okay, 2 raised to 24, ilang pirasong IP addresses ang kasya sa isang class A na network? 16,777,216. Ang dami. Kaya minus 2 mo, 214. So, 16 million plus. Okay, so, kung titignan mo, kung kailangan mo ng 16 million plus na IP addresses sa network mo, gumamit ka na ng class A. Kaya ganun kadami yung mga IP addresses na meron dyan. Ma'am, ang dami pala. Diba? Paano sa class B? Ilang pirasong IP addresses ang meron siya? Diba sa class B, meron naman tayong 2 network octet, 2 host octet. Okay, since 2 na lang yung host octet dyan, sa bawat isang host octet, 8 piraso ng 0. So, si class B ay merong 16 pieces ng 0. Okay, na natitira sa subnet mask. So, yan ay 2 raised to 16. Okay, so kung i-compute ko, 2 raised to 16, ay ilan siya? 65,536 IP addresses minus 2, 65,534. Grabe naman, may sobra ako 6. 65,534 lang yan. Wala yung 6. Burahin ko yan dyan. Ayan, para hindi ka maluto. Ayan. So, ganyan kadami yung mga IP addresses na magagawa sa isang class B na network. Okay? Paano naman kapag ka-class C? Okay? Ang class C ay merong 3 pirasong network octet, 1 pirasong host octet. Sa bawat isang host octet, 8 piraso ng 0. So, si C, meron siyang 2 raised to 8 na number of IP addresses. So, ang tanong, ilan ulit yung 2 raised to 8 na yan? Diba? Yan ay 2 raised to 8. Meron tayong 256 minus 2. Bawal gamitin ng network address and broadcast address. So, technically, si class C ay merong 254 na IP addresses na kasya
So, ganito pag pinag-uusapan kasi natin ng IP addressing, take note, meron tayong two classes of IP addressing. Okay, number one, meron tayong classful network addressing, classful addressing, and number two, classless addressing. Ang tanong, ano ang difference ng classful and classless addresses na yan? Okay, pag sinabing classful, strictly follows IP address classes. Pag sinabing classless, does not follow IP address classes. At ito yung mga subnetted addresses natin. Okay? So, ibig sabihin, kung classful yung addressing natin, ang mga addresses natin is either class A, class B, or class C lang. Okay? Dapat ganun. Okay? Kailangan mo sumunod sa class of IP addresses while yung classless, hindi sila sumusunod. Wala silang pakialam doon. So, ganito muna Dati kasi, nung unang inintroduce yung mga IP addresses na yan, yung type of addressing na ginagamit natin noon, classful addressing. Yung class A, class B, or class C lang. Yung mga addresses natin. Kaya lang kasi, yung classless addressing, yan yung ginagamit na natin ngayon. Kaya dati classful lang. Okay? So, kaya lang kasi, ganito. Ang problema, kunwari meron akong company X. Ayan. Gusto nila mag-network. Kaya yung mga branch offices nila. So, ibig sabihin, kailangan nila ng mga IP addresses. Okay? Take note that the release and regulation of IP addresses are maintained by the IANA or the International Assigned Numbers Authority. So, ano naman yan? Okay? Siya ay isang international authority na may kinalaman. Okay? Siya yung may hawak ng lahat ng may kinalaman sa network numberings, yan yung mga IP addresses, autonomous system numbers, network namings, lahat hawak nila. Basta may kinalaman sa internet namings and numberings yan, kanila lahat yun. Okay? So, ibig sabihin, si Company X, kung kailangan niya na network address, manghihingi siya ng permission sa IANA na gamitin yun. So, kailangan niya manghingi kung anong IP address din yung ibibigay ng IANA sa kanya. Kaya lang kasi noon, hindi lang mga IP addresses ang nire-release nila, kundi mga bulto-bultong mga network addresses. Okay? And since yung type ng addressing natin noon ay classful, kung magbigay ang IANA noon, isang buong network block. Okay, so kunyari na lang, ang ibinigay ng IANA na address kay Company X ay Class A. Okay, 50.0.0/8 na network address. Ang tanong, ilang pirasong IP addresses ba yung kasya dyan sa Class A na network address na yan? Hindi ba 16 million plus? Ang dami. Bilo mo nagbigay ng 16 million IP addresses ang IANA sa isang pirasong organization lang, si Organization X. Okay. Paano kunyari na lang yung number of IP addresses lang o yung number of workstations lang na meron si Company X na kailangan niya lagyan ng IP addresses noon ay 200 hosts lang. Okay. So, ang tanong, ilang IP addresses yung sayang? 16 million plus pa rin. Ang dami. Ang dami-dami nilang sinasayang na mga IP addresses noon. Kaya kasi wala tayong magagawa. Classful addressing noon paano kunyari na lang, meron ako isa pang company, si Company Y. Ngayon, nanghingi din siya ng network address kay IANA. So, hindi siya kasing favorite ni IANA. Hindi siya kasing favorite na kay ano ba yan, Company X. Ang binigay ng IANA kay Company Y na network address ay ito, 150.10.0.0/16. Kaya yan isang Class B na network address. Kaya ang tanong, ilang pirasong IP addresses ba yung kasya sa isang Class B na network? 65,534 na IP addresses. Kaya ganyan kadami yung binigay ng IANA dito kay Network Y. Pero kunyari na lang, ma'am, paano kunyari na lang, 100 pieces lang ng workstations yung meron yan si Company Y. 100 pieces na IP addresses lang talaga yung kailangan niya. Ang dami-daming sayang. Biro mo, binigyan siya ng 65,534 na IP addresses. So, ang sayang dyan, 65,434. Ang dami. Grabe. Okay. Paano kunyari na lang si Company Z? Ganun din. Mag-implement din siya ng network, nanghingi din siya ng IP address dito kay IANA. Ang ibinigay naman sa kanya ng IANA ay 205.30.20.0/24 yan dapat. Ano ba ito pa nasusulat ko dito? So, ito ay
24 na IP address, yan ay isang class C na network, 'di ba? So ang tanong, ilang IP addresses ang kasya sa isang class C na network? 254. Kaya paano kung nyari, ang kailangan na IP addresses ng company A ay 200 hosts, okay lang, 'di ba? So kung may sayang man, 54 pieces na IP addresses lang. Pero ang point, may sayang pa din. Diba? Ang dami-daming sayang. Kaya nang yun nga, wala silang magagawa kasi class full yung addressing na ginagamit noon. Ganyan talaga yun. Class A or class B or class C lang yung mga network addresses na kaya nilang ibigay. Kaya lang kasi ganito, nung nag-umpisang mag-boom yung internet noon, kabi-kabilang request for IP addresses yung natanggap ng IANA. Kaya napansin nila na, teka lang, kung itutuloy natin yung balahurang pamimigay natin ng mga classful network addresses na yan, in a few years time, ubos lahat yung mga IP addresses natin. Sabi nila, hindi po pwede to. Kailangan natin gawin ng paraan to. So, nagpa-meeting sila. Sabi nila, teka lang, isa sa mga napansin namin, yung total number of IP addresses na kaya lang magawa from the IPv4's 32 bits. Ba ang isang yung type of IP addressing na ginagamit natin IPv4 32 bits yan, 4 na octets ng tigi 8 bits. Sabi nila, ilang pirasong IP addresses lang ba talaga yung kayang i-provide nitong IPv4 address natin na to? So computing ko so since yan ay 32 bits, 2 raised to 32, so meron tayong 4,294,967,296 minus 2. Bawal gamitin yung network address sa broadcast address. Ganong karaming IP addresses lang yung kayang i-provide ng IPv4. Sabi nila, based sa dami ng request na nare-receive natin, tsaka sa sobrang pag-boom ng internet, parang hindi yata kakayanin ng 4 billion plus na IP addresses yung requirement natin o yung demand natin. So, kailangan natin yung gawa ng paraan para hindi kaya ng 32 bits yung growing demand ng industry natin. Sabi nila, ganito na lang. Create kaya tayo ng bagong IP addressing scheme na mas maraming bits. Sabi niya, para mas maraming IP addresses yung magawa natin. Okay? So, doon nila na-develop yung IPv6. Take note that IPv6 has 128 bits. Okay? So, ang dami. Grabe, 4 times ng IPv4. Ang tanong, ilang perasong IP addresses yung kayang i-release ng 128 bits na yan? Okay? 2 raised to 128. 3 E plus 38. Ma'am, ano yan? Hindi ko rin alam kung paano bilangin yan. Ano ba yung E dito? Exponent 38. So, plus 38 pa yan. So, ang dami. Hindi yan billions, hindi yan trillions, gazillions, something yan. Ang dami. Diba? So, sabi nila, kapag na-release daw yung IPv6, hindi na mamomoblema yung industry sa kakulangan ng mga IP addresses. Pero kasi, ganito, sabi nila, ayan ang solution natin para hindi tayo maubusan ng IP addresses, mag-IPv6 tayo. Okay, pero kasi, hindi pa nila basta-bastang pwedeng pa-implement yan. Kailangan pa nilang gumawa ng standards para dyan. So, yung mga early 90s, in development na yung mga IPv6 standards natin. Pero kasi, hindi pa nila basta-bastang pwedeng ipa-implement yan. Kailangan pa nilang gumawa ng mga standards para doon. Okay, so, noong mga early 90s, in development na yung mga IPv6, yung IPv6 standards natin. Kaya lang kasi sabi nila, teka lang, habang inaantay natin yung IPv6 standards, kailangan muna natin gumawa ng ways to conserve yung mga IPv4 addresses natin. Kaya ang tanong, ano ba ang mga na-create nila na ways to conserve IP addresses? Okay, number 1. Kaya sabi nila ganito na lang. Sabi nila, para ma-minimize kaya natin yung mga requests for IP addresses, atin na lang natin yung network natin into 2 parts. Private and public networks. Kaya pero ang tanong, ano yung difference ng dalawa? Dito, pag sinabing private network kasi, yung flow of data packet mo is within your organization only. Okay, regardless kung yung company mo ay multinational company, 'di ba? Meron kayong branch office sa Manila, sa Singapore, sa London, sa States, 'di ba? Pero interconnected kayo sa isa't isa via a wide area network link or via VPN. Pero kasi ang point, yung flow of data packet ninyo is within your organization only, private network 'yun. Okay, the only time na yan ay magiging public network is if yung data packet ninyo ay ibabato mo papuntang internet. Kaya ang internet yan ay isang public network.
Okay? So sabi ganito, kapag ang IP addresses na gagamitin ninyo is within your private network only, wag na kayong manghingi ng IP addresses sa amin. Sabi ng IANA, ganito na lang, magre-reserve na lang kami ng mga private IP addresses na pwede nyo gamitin per class. Okay, so ang ginawa nila, nag-reserve sila ng mga private network ranges per class. So sa class A, ang ginawa nila, ni-reserve nila yung buong 10.0.0/8 na network address. Sa class B, ni-reserve nila yung 172.16.0.0/16 hanggang 172.31.0.0/16. So ibig sabihin yan ay mula 172.16.17.18.19.20 hanggang .31.0.0/16 na network address. Okay? Sa class C naman, ni-reserve nila yung mga network addresses from 192.168.0.0/24 hanggang 192.168.255.0/24. So, ibig sabihin kung sa network ninyo, pagkalaki-laki pala ng company ninyo, kailangan mo ng 16 million plus na IP addresses, gamitin mo na lang yung class A reserve na private IP address. Kung gusto niyo ng mga 65,000 plus na IP addresses, mag-class B ka. Kung kailangan niyo ng 254 IP addresses lang, mag-class C kayo. Take note, itong mga reserved private network ranges na to, you need to memorize para sa CCNA exam. Okay, hindi ka pwedeng pumunta dyan sa CCNA exam na yan na hindi mo memorize yung tatlong ranges na yan. Okay? At isa pa, kailangan talaga, alam mo yan. Okay, parang wala kang karapatan sa network kung hindi mo memorize yung tatlong private network ranges na yan. Okay, so ganito. So okay na. Okay, dahil sa introduction ng mga private IP addresses na binigay ko sa inyo, na-minimize na yung request nila for IP addresses. Pero kasi, ganun pa rin. Pag nanghihingi sa kanila ng mga public IP addresses, puro classful network addresses pa rin yung kaya nilang ipamigay. Burin mo yung number of IP addresses pa rin, 60 million plus pa rin sa class A, 65,000 plus pa rin sa class B, and 254 pa rin sa class C. Ganun pa rin. Ang dami-dami pa rin sayang. So, ang ginawa nila, sabi nila, teka lang, kailangan pa rin natin gawa ng paraan yan. So, nung pa-meeting uli sila, sabi nila, paano naman natin yan masosolusyonan? Andyan si Pedro. Si Pedro, ano yun kaka-hire lang nila yun. Pilipino yun Sabi ni Pedro, teka lang, sir. O bakit? Sir, parang may solution ako dyan. O sige nga, talk, Pedro. Sabi ni Pedro. Teka lang, sir, di ba kasi, ganito yun Yung number of IP addresses natin, di ba, na magagawa per class, di ba yan equal sa 2 raised to the number of zeros na natitira sa subnet plus minus 2, sir? Sabi, alam ko yan, matagal ko nang alam yung formula na yan. Ano ngayon? Matagal ko na alam yung formula na yan. Teka lang, sir, di pa ako tapos So, ibig sabihin, yung number of IP addresses na meron tayo sa bawat isang network, dependent dun sa number of zero, sir. Oo nga, di ba? Yun nga sa formula. Ba't hindi nila natin gawin ganito? Kunyari, kailangan nila ng ganito karaming, ilan ba? 29, basta, mas maliit na number of IP addresses. Sir, ba't hindi nila natin gawing /29, sir, yung IP address para, sir, 3 0 na lang, sir, 2 raised to 3, ilan yun? 0, 1, 2, 3, 8, minus 2, sir, 6 na pirasong IP addresses lang yung kayang ibigay niyan. Kung kailangan lang 6, sir, /29 na lang, sir. O kaya, kailangan lang ng 2 pirasong IP address, sir, gawin na natin /30, sir, para 2 pirasong IP addresses na lang, 2 IP addresses na lang yan. O kaya, pag kailangan nila 120, sir, gawin na natin /25, sir, para merong 120 na IP addresses na lang yan. Kaya parang, ilang bang 0 to 7 na 0 na lang yan, sir, para 2 raised to 7, di ba, sir, minus 2, gano'n na lang gawin natin. Kaya sabi nung boss niya, pwede, may point ka, Pedro. Pero kasi, teka lang, kung /29, /30, tsaka /25 yan, Pedro, anong class niyan? Ha? Kasi di ba man tayo /8, /16, /24, pag /8, class A, pag /16, class B, pag /24, class C. Ito /29, /30, /25 yan. Anong class niyan, Pedro? Anong class? Anong class niyan, Pedro? Anong class? Ha? Classless, 'di ba? Kasi hindi siya nagpa-follow dito sa mga classes na 'to kahit na anong subject mass value. Kaya para mag-fit lang sa requirement. Okay? So yung number
two na ginawa nilang way para and method to conserve yung mga IP addresses na yan, classless addressing. Kaya yan na yung subnetting natin. Kung saan, ina-alter nila, binabago nila yung value ng subnet mask para mag-fit sa requirement. Okay? Kung ilan lang yung kailangan nila, yun lang yung ipoprovide. Okay, para yung handing out ng mga IP addresses na yan, efficient. Kasi nga, ano ba problema natin? Yung mabilis na pagkaubos ng mga public IP addresses. Okay, so yan na yung next topic natin, classless addressing or subnetting. Okay, so okay tayo dyan? Sige, next video.